Kahit kahapon, pinag-ilayan natin ang mga hiyas kung saan kinakailangan natin sa buhay Kristiyano na meron tayo upang may kabanalan tayo sa paglalakad patungo sa kaharian ng Diyos. Isang paglalakbay na alam natin na puno ng mga pagsubok, may mga kahirapan, may mga pag-aalinlangan sa ating mga nilalakaran dahil minsan gumagambala sa atin ang mga hindi kaya-ayang karanasan sa ating buhay o di kaya minsan sinusubok kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya at kapanatag tayo sa pagmamahal ng Diyos para sa isa't isa sa atin. Sa unang pagbasa narinig natin na kung saan ang dalawang magkapatid na si Aaron at Maria ay nagkakaroon ng isang inggit o selos laban kay Moises. Alam naman natin na si Moises ay tinawag ng Diyos upang maging kanyang lingkod, tagapanguna sa bayan ng Israel, ang bayan kanyang pinili. Ngunit si Moises ay meron ding asawa, may anak. Ang kanyang asawa, hindi naman natin minsan mapipigilan kung saan magsasalita din bilang asawa ng isang nangasiwa sa isang bayang pinili ng Diyos. Kaya mayroong mga pagsisilos at inggit na naramdaman ng dalawang kapatid ni Moises. At siguro kahit meron silang pananampalataya at paniniwala sa Diyos at pagmamahal dahil naranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon, ang katatagan at kapanatagan ng kanyang mga pangako para sa bayang ito. Ngunit sa mga pagsubok sa paglalakbay nila patungo sa lupang ipinangako, ito, isiniwalat nila kung ano ang nasa kalooban nila laban sa pinili ng Diyos. Kaya, binigyan ng isang karamdamang minsan pa'y hindi kaaya-aya sa buong sangkatauhan ang kito para kay Maria upang maramdaman ng tao, ng bayang ito na hindi nakukulang ng Diyos sa kanyang pagsasabuhay at sa pagbibigay ng katuturan sa kanyang pangako. Sa Ebanghelyo narinig natin ang pag-aalinlangan ng mga alagad ng Panginoon, lalong-lalo na kay Pedro. Kaya siyang minsan pa'y nagparamdam sa lahat na siya'y isang piniling maging tagapangasiwa ng isang komunidad. Kaya ito, binigyan ng pagsubok ang kanyang pananampalataya, ang katatagan ng kanyang paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Gaano makatag ang ating paniniwala at pananampalataya sa salita ng Diyos na siyang ating gabay, itong ating paglalakbay patungo sa kanyang kaharian. Mga kapatid, sabi nga natin na nakaraang linggo, kinakailangan natin na maging matiyaga, prudence. Kailangan natin magkaroon ng kagandahan loob at kabutihan upang makita natin ang kagandahan
sa katapatan ng pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Kindness and generosity should always be in our hearts, so that whatever may happen along the way in this journey, we will always see the goodness and the beauty of God. And we said that justice and righteousness should be always in the mind of one who is following the footsteps of Jesus. Hindi pwede na maging sakiw tayo. Puno tayo ng selos at hindi, kundi maging matuwid at mahinahon tayo sa ating pagbibigay ng ating opinion at paghuhukom sa mga bagay-bagay sa ating buhay, lalo-lalo na sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako at sa ating pagtugon sa kanyang tawag, ibigay natin ang kung ano ang karapat-dapat, ang pagmamahal na para sa kanya. Amen.